Hello, hello! Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po ang lahat? Dito tayo sa ating backyard, nanguha tayo ng luya para may magamit sa kusina at hindi na tayo bibili sa tindahan. Medyo maliliit nga lang po yung aking na-harvest pero pwede na rin itong pagtiyagaan. Heto at naghukay tayo ng luya sa ating likod bahay. Medyo malalim po ang ating hinuhukay. Kaya tsaga-tsaga lang. Ayoko naman kasing masugatan ng luya. Kaya dahan-dahan lang. Medyo maliit lang yung ating pinanghukay. Kutsilyo lang. Tamad nang kumuha ng malaking panghukay. Kaya wag sana kayong mainip sa paghukay ko kasi medyo mabagal. Ayan o. Hindi pa matanggal. Kaya sige, hukay pa ng hukay para ito'y ating matanggal na. Oh, excited naman ako. Parang ang laki ng luya na to. Pero, sana malaki nga siya. Ayan. At ang lalim naman ng pinagganuhan ng luya na to. Kaya, tsaga-tsagaan lang. Tagal ko nang tinanim itong luya na to. Parang nawala na nga yung dahon niya. Nung naalala ko, may luya pala dito sa bandang ito. Kaya, sinubukan kong hukayin. Meron nga palang luya. Kung di ko to kinuha, ay tutubo na naman siya ulit at malalaki pa. Pero dahil kailangan ko ng luya, naisipan kong hukayin na ito para may magamit sa ating kusina. Ayoko naman kasi siyang bumili pa sa kusina, ay sa palengke. Ayan o, medyo okay naman, medyo okay naman ang laki niya, pero maliliit pa rin siya. Kung in fairness, pero pwede na tayong magkaroon ng luya sa kusina. Ayan o, tiyaga lang no, kunting tiyaga lang yung paghukay, kaya parang pag may itinanim ka, may aanihin nga naman. Sinubukan pang hukayin, baka may naiwan pa raw. At masarap naman ang may inaani kahit anong klaseng tanim lang yan. At dahil pinagpaguran, masaya na rin. At hindi na kailangan bumili pa sa palengke o sa tindahan ng mga ganito. Kaya ang lahat ng pwedeng itanim dito ay tinatanim na lang din para makatipid-tipid. Masarap din yung mga may natitipid ka at nabibili mo sa ibang bagay. Ayan, at nabudot ka ng damo. Ang hirap din bunutin ng mga damo. Ang tuyong-tuyo nga yung lupa dito. Medyo matigas pag tuyo. Kaya pag nagbabunot ka ng damo, sasakit pa yung kamay. Ayan, hukay-hukay pa. Hukay pa more. Ayan, maghanap pa tayo ng ibang pagkukuhanan ng luya. Alam ko, mayroon pang luya banda rito sa may tabi. Ayan. Di ba? Meron pa dyan. Binunot ko na nga yung mga damo dyan. Pero parang may mga luya dyan. Alam ko mayroon pang luyang mga tinanim dito. Kaya titingnan natin. Yan. May nakukuha pa. Masarap din yung may tanim talaga kahit pa paano may naaani tayong mga pananim. Medyo, ayan matigas ang lupa. Hukay-hukay. Parang halukay ubi tayo dito. Ayan Tsaga-tsaga lang yan. Kahit ano lang yan. Maliliit man yan. Luya pa rin yan. Ayan may magamit na tayo pang paksiw. Kaya, tiyaga lang yan. Ayan, meron dito. Alam ko meron dito. Yung mga tinanim ko luya dito, marami. Tapos, may kinuha na kami dito, kaya lang tumubo sila ulit nung hindi namin lahat nakuha. May mga manggilan-gilan pang nakatubo sa lupa na to. Ito'y improvise naming plant box. Yung lumang mga refrigerator at mga freezer yan, tinanggalan lang ng mga divider sa loob. Kaya ginawa namin. Ayan may nakukuha pa akong maliliit. Pero yung iba siguro itatanim ko ulit ito para meron tayong maani pa sa susunod na nangailangan tayo. Alam nyo ba, ang luya, ang daming benefits ng luya. Ako pag inuubo ako, minsan, ang ginagamit ko sa gamot ko sa ubo ay luya. Kaya ang luya ay magandang remedyo para sa ating mga sakit-sakit sa katawan. Meron din nilalagay sa minsan yung mga nagrarayuma dyan, didikdikin lang yan at ilalagay na at ipinapahid at ibinebenta sa mga merong mga nilalamig na mga ugat-ugat. At saka yung mga lola at lolo natin ay ito ang pinapayo nila, luya. At saka minsan, pag inuubo tayo, ginagawa itong ginger tea. Ay nako, ang sarap ng ginger tea. Kaya pag nahumagod sa lalamunan natin dyan, ay nako, parang malamig sa lalamunan. At kung nag-aaral ka pang kumanta, ayan, pwede ang luya. Sabi nila, nakakaganda daw talaga ng boses ang luya. Pero sige, sinusubukan ko, hindi naman ata sa akin maepekto Pero sa iba, meron talagang epekto. Pero siguro, merong tamang oras o timpla ng luya na iinumin natin para sa ating mga boses. Ayan, tingnan mo, may nakuha na ako at pwede na itong hugasan. Ako po. At meron na tayong gagamitin. Hugasan muna natin ito ng tubig at tanggalin natin ang kanyang mga lupa-lupa at mga ugat-ugat na nakalagay dyan.
para maging malinis at pag nagluto tayo wala na mga buhangin yan o mga ugat-ugat na nakapaikot dyan sa may luya. Yan, tingnan mo. Ang dami-dami niyang lupa. Ay, hugas-hugas muna yan para sa ating malinis na pagluluto. At pwedeng gawin natin ginger. Mamaya mag-ginger tea din ako para gumanda-ganda yung boses ko. Sabi nila nakaganda daw ng boses susubukan na natin pero sa akin kasi walang epekto pero wala namang masama kung iinumin natin to para sa ikagaganda ng ating katawan at saka sa mga nangangailangan ng mga wala nang pambili ng tea di gawin na lang natin tea to. Katulad ko minsan malayo yung tindahan, ang gagawin ko walang tea or walang kape, ang ginagawa ko luya lang, papakuluan lang yan ng tubig at saka lalagyan ng konting asukal. Konti lang, medyo siguro mas maganda dyan yung honeybee para masarap ang lasa. Yun kasi hindi tamang-tama yun sa mga matataas ng sugar. Magandang gamitin ang honeybee pang matamis. Ayan, at meron na akong ginawang hindi naman ako eksperto pero sa base sa mga nalalaman at mga sinishare ng mga kaibigan ganito lang daw doon. Medyo minsan a-apply natin sa kanya, sa ating mga buhay at wala namang masama doon dahil natural naman to, remedy na galing lang sa ating backyard at sa ating kusina. Kaya kayo mga kaibigan, mga ka-backyard, kung meron kayong maliit na espasyo sa inyong bahay o di kaya walang espasyong mga lupa, pwede naman ito sa paso. Pwede sa paso ito kasi maliliit lang naman yung mga itatanim mo, tapos kailangan medyo maluwang lang yung paso natin at saka pwede na rin tong gawing ornament sa ating garden. Ay oo nga, sa garden hindi siya mahirap itanim at saka nagiging palamuti rin dito sa ating backyard. Ang ganda-ganda kaya ng dahon ng luya. Kaya ako nga, yung ginagawa ko, yung plant box namin ay nasa likod bahay yon. So pag tinanim mo yon, puro luya lang yun nandun, ang ganda tingnan. Parang mga damo lang siya, pero pag yung pala, luya yung laman nun. Pag nag-harvest ka, ang sarap-sarap sa pakiramdam na meron kang inaani kahit papano. At saka pwede rin yun sa mga paso, alam mo ba? Sa mga paso natin dyan sa may tabi-tabi. Lagyan mo ng mga luya yon. Yung isang maliit na luya, pag inaani mo yun, ang laki, ang dami-dami na rin yung Pag minsan kasi yung luya nagmamahal sa palengke o sa mga tindahan. Minsan, pag mahal yung luya, isipin mo, hindi ka nabibili. Meron ka na dun sa garden. Ay, maghukay na lang ako sa garden kasi merong luya doon akong itinanim. Isipin mo, pag naghukay ka, magtira ka ng kahit maliliit na piraso lang dun sa may pinagtaniman mo ng luya. So, iwan mo lang doon at tutubo siya ulit. Hindi siya mahirap itanim. Kahit anong klaseng lupa, ang pagtamnan mo ng luya ay tutubo at tutubo pa rin siya. Maghihintay ka lang ng mga ilang buwan ay meron ka nang magagamit. Ayan, at meron luya na malinis na at itatabi ko sa refrigerator. Yung pagtatabi pala ng luya, ilalagay sa refrigerator para hindi siya matuyo. Kasi yung iba nilalagay lang sa labas. So ako nilalagay ko sa refrigerator para nag-i-stay siyang moist at ibalot mo sa plastic o kaya sa lagayan. At magtatagal ito hanggang sa maubos siya, hindi siya masisira sa loob ng refrigerator. Kaya kung ako sa inyo, magtanim na kayo ng luya sa ating backyard, sa ating paligid, sa mga tabi-tabi lang dyan, sa mga gilid-gilid ng ating bahay, magtanim ka na ng luya at ang bango-bango ng dahon ito parang mga palamuti na rin sa ating backyard. Hanggang dito na lang. Bye!